Pagtapos ng Mayo, Diego Chimichurri, Luis Ro, mukhang nasabugan ng Taal. Hindi mukhang nasabugan ng Poso Negro yun, hindi Taal. Poso Negro kasi ang bantot-bantot ng itsura. Boss D, yung 4 na bumaliktad, bokya ba? Ay nako, isa pa yan, yung 4 na Marines, ang bubobo nyo. Napakabubobo nyo, 4 na Marines. Utangin na ninyong tatangan ninyo. Sa totoo lang, kayong 4 na Marines, balikan ko mamaya yan, maganda tong sinabi nito Yung 4 na Marines na bumaliktad, ang bubobo ninyo. Bakit? Unang-una sa lahat, sinira ninyo ang inyong mga buhay dahil sa inyong pagiging traidor. Pangalawa, akala nyo ba tutuparin ng administrasyon na ito yung kanilang pangako na bibigyan kayo? 25 million, hello? 25 million? Putangin na, hindi nila ibibigay yan. Bilyon-bilyon mga Pilipino, milyon-milyon mga Pilipino nga pinangakuan niya ng kung ano-ano, wala silang ibinigay. Kayo pa kaya, aapat kayo? Tanga, mga bobo, hindi kayo makakatanggap. Ina ninyo, akala ninyo makukuha ninyo yung pinangako sa inyo. Tanga, pinangako na, tutuparin pa. Wala na, sira na kayo, tapos kakasuhan pa kayo ni Remulla. Utangin na ninyo, wala kayong pambayad sa abogado ngayon. Kung noon libre abogado ninyo sa mga kaso ninyo at nagtutulong-tulong ang mga Pilipino para matustusan ang mga pangangailangan ninyo kahit papaano, makatulong barya-barya mga tulong namin para kayo, di ba? Nakita nyo si General Macanas, panay ang padala sa mga 18 Marines, sa 14 Marines para kahit papaano meron silang pangtustos sa kanilang pang-araw-araw. Nagtutulong-tulong ang mga Pilipino para matulungan kayo, tapos putangin na ninyo, bumaliktad kayo. Yari kayo ngayon. Naisahan kayo. O syempre, gumawa na kayo ng mga kasulatan na hindi totoo yung mga pinagsasabi nyo nun. Hindi na kayo babayaran yan. Gago kayo, yung mga kontraktor nga na pinagkakitaan nila yung kontraktor Yung mga diskaya na yan, tao ni Bongbong man lahat yan. Oo, mga kontraktor man ni Bongbong yan. Pinakulong nga niya Pinabayaan nga niya sa kulungan Kumita siya sa mga yan. Yung mga diskaya na yan, kandidato ni Bongbong sa Pasig yan, nilabanan si Vico Soto. Ngayon nga, nakakulong Tanga ka ba? Si Bong Revilla nga kasama pa nila, kaibigan pa nila, pinakulong nila si Pastor Apollo Kibuloy nga, ang laki, bilyon-bilyon pa yung ginastos sa kanila para lang manalo sila Nakakulong ngayon, si Pangulong Duterte nga pinalibing pa yung tatay nila Nakakulong ngayon sa ICC, si Inday Sara nga, tinulungan silang manalo ngayon may impeachment. Putang ina, kayo pang 4 na Marines, bibigyan kayong 25 million. Ano kayo, tanga? Mga magnanakaw yan. Yung mga magnanakaw, walang mga kaluluwa yan. Yung mga magnanakaw na mga nangako sa inyo, putang ina, madadamot yan. Sugapa yung mga yan. Apat lang kayo. Sino ba kayo para bayaran kayong 25 million? Putang ina nyo, baka maswerte na kayo, bigyan kayo 10,000 yan. Yari kayo ngayon. Yari kayo. Kaya nga kung nakikinig ngayon, yung 14 pa. Yung 14 pa kung nakikinig ngayon, huwag kayong gagaya dyan sa 4. Putsang ina, sira na yung mga buhay ninyo, sisirain nyo palalo. Tapos tingin ninyo, babahagian kayo ng mga kupal na yan? Ipapapatay na lang kayo niyan kaysa bigyan kayo ng pera. Hello, binigyan daw sila ng tigwa 1 million, huwag kayong maniwala dyan. 1 million na pangako yan. Yung ang testigo ni Risa Ontiveros natatandaan ninyo yung testigo ni Risa Ontiveros na di umano binayaran niya si alias Rene. Nung nakuha na yung testimonya, anong ginawa? Pinabayaan na. Ngayon, binibisto na sila na binayaran daw siya ng pera para bumaliktad at gumawa ng istorya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan yan, tsaka yung 1 million. Bigyan kayo ng 1 million, okay na sa'yo. Ang bilis maubos ng 1 million. Ang bilis maubos niyan. Lalo na kung marami kayong bisyo, umiinom kayo, palakain kayo sa labas, tapos hindi naman kayo marunong magpaikot ng pera. Kahit bigyan pa kayo ng 1 million, walang mangyayari dyan. Pero kung binigyan man kayo 1 million, yan na yung presyo ng kaluluwa ninyo, yan na yung una't huli. Baka nga sa susunod, pag humingi pa kayo, baka ipapatay na kayo ng mga yan. Si Zaldi ko nga, bilyon-bilyon na pera sa kanilang binigay. Yung nagbibigay ng pera, putsang ina, gusto pa nila ipakulong si Zaldi ko. Yung nga si Martin Romualdez binusog din yung mga angkan niya kita mo ngayon, di ba? Plano na din pakasuhan. Kaya kayong mga 18 Marines, wala yan. Yung 14 Marines, manatili kayong matatag sa inyong mga paninindigan dahil kapag ginaya nyo yung 4 4 na Judas na yan, wala, sirang-sira ang buhay nyo. Hindi na kayo makaka-recover dyan. Habang panahon, tatatak na yan sa pagkatao ninyo. Nakasabwat kayo ng mga demonyo at kawatan sa Pilipinas. Kaya kalma lang. Yun naman kay Matibag. Nagpunta daw si Matibag dito. Nagpunta na si Matibag. Yung mga ginagawa kasi nila, kailangan nilang pasamain ng Davao. Kahapon nga, may nakita akong isang post ng isang nagpapanggap na news outlet.
Tapos may rumaragasang tubig, bahang-baha daw sa Davao. Gago. Anong bahang-baha sa Davao? Bahang-baha ng prutas at saka ng tao, mga turista dito ngayon. Wala nga kaulan-ulan, ang init-init dito. Diyan sa Maynila yata umuulan, dito ang init-init. Grabe, kung gawan nila ng fake news ang Davao, mga bossing. Alam nyo kung bakit? Kaya nila ginagawa ng fake news ang Davao. Kasi nga, putya yan, sampal sa pagmumukha nila yung Davao. Napaka magaganda ng mga kaganapan dito sa Davao. Tapos bubuksan pa sa September 1 yung pinakamalaking dome. Pinakamalaking dome sa buong mundo. Buong mundo to ha. Alam mo daw, kahit yung mga taga-planet Namek ginagaya yung Kingdom na 75,000 seating capacity, hindi nila magaya-gaya. Hindi nila magaya-gaya, mga bossing. Alam nyo ba kung sino ang kontraktor niyan? Ha, kung sino ang kontraktor ng Kingdom? Oh, China. Oh, Chinese contractor. Tapos ang mga empleyado, mga Pilipino. Oh, ilang taon na ginagawa yan. Kita mo naman, hindi ba? Ang ganda-ganda, state of the art. Modern construction marvel. Galing sa perang pinaghirapan ng mga taga KOJC at sa idea, political will and yung faith ni Pastor Apollo Kibuloy. O may tatayo yan dito sa Davao. Dito sa Davao, antayin ninyo. Baka sa sobrang laki ng Kingdom, baka mag-concert sabay-sabay. Yung Guns N' Roses, Metallica, Beatles, Aerosmith, si Taylor Swift, Backstreet Boys, NSYNC, sabay-sabay. Pucha, kanya-kanya sila ng stage. O sa laki ng Kingdom, mga bossing, kanya-kanya sila ng stage. Kanya-kanya sila ng fans, lahat yan. Baka mga sama-sama, pati si Elvis. Oo. Pupuntiryahin din ni Matibag yung 51 billion flood control project. Naku, wala na yun. Properly accounted for yung 51 billion na sinasabi nila na flood control. Maayos ang mga flood control dito. Asikasuhin nila yung mga flood control dyan sa Maynila. Si Vince Dizon, putangin na, naglalatag ng asfalto sa tubig kung di ba naman tanga. Di ba? Mga tarantado. So ang ginawa niyan, pumunta yan dito. Hindi naman yan target yung ni-raid nila eh. Yung ni-raid nila na yun, matagal na nilang kinikasing yun, matagal na nilang iniimbestigahan yun. May pinuntahan yun dito, gustong mahuli. Akala niya makukuha niya si Senator Bato. Ayaw lang nilang i-announce na si Senator Bato yung pinuntahan nila dito dahil palpak na naman sila. Akala kasi nila mahuhuli nila si Senator Bato eh. Para meron na naman silang bagong tropeyo. Pag naipadala nila si Senator Bato sa ICC, matatakpan na naman yung kahinaan ng impeachment, yung flood control at saka yung pagnanakaw nila sa 2027 budget. Kaya gusto nila mahuli si Bato para maipadala nila sa ICC, magalit ang tao, mag-focus na naman doon. Yun lang yun, hindi nila nahuli na naman si General Bato o si Senator Bato. O kaya umuwi na naman sila Lohaan. Kaya kunyari may raid na naman sila ng mga kung ano-ano dyan. Pero matagal na talagang matagal na talagang parang may problema yata yung ni-raid nila na yun. Imaginin mo, magre-raid ka ng isang pabrika, taga Maynila pa yung pupunta. Lilipad pa mula Maynila hanggang Davao yung NBI director natin para lang doon. Hindi ba kayang i-raid ng local police yun? Hindi ba kayang i-raid ng ng regional director ng NBI yung na yon, yung pasilidad na yon? Ba't kailangan siya pa? Sobrang busy niya eh. Lampungan mag-asawa eh. Sobrang busy nila sa pagmamahalan nila. Pupunta siya dito para doon. Nek-nek nyo. Hindi nyo na kami maloloko. Ang pinunta niyan dito, baka mahuli nila si Senator Bato. May panibagong pag-uusapan ng media, hindi nila nahuli. O kaya gawa-gawa na lang sila ng istorya. Tingnan mo, nag-traction ba? Nag-traction ba yung gawa-gawa na naman nila ng mga kung ano-ano raid na Davao City na para makasira sa Davao City? Ang saya-saya sa Davao City ngayon eh. O ngayon marami nagagalit. O takot pala yung mga takot pala yung mga Duterte, nagpunta si Matibag dyan, hindi nila hinarap. Pati naharapin yan. Santo Papa ba yan? Ano ba yan? Dignitary ba yan? Ano ba yan? Taga ano ba yan? Mga diplomat ba yan ng ibang bansa? Bakit mo sasalubungin yan? Gaano ba kaimportante yung kupal na yan para salubungin mo pa? Dapat nga dyan, salubungin ng mura eh. Sinasalubungan ng mura yan dyan sa Senado, sasalubungin pa yan dito sa... Gusto ninyo? Special treatment kayo dito sa Davao? Hello? Pupunta-punta kayo dito, gusto nyo pa salubungin kayo? Ang daming alam. Ganun yan. Ganun yan mga yan. Hindi naman, siguro, matagal na siguro talaga nilang minamanmanan yan. Pero tandaan ninyo, yung mga ganyan, problema ng lokal yan. Ang pwede namang i-raid yan ng pulis ng Davao, NBI ng Mindanao. Bakit nagpunta pa siya? Akala nila mahuhuli nila sa iba to. Pero nga, hindi mahuhuli yan. Yun lang yun. Diyos ko naman, tapos nagagalit yung mga vlogger. Takot daw yung mga Duterte, hindi daw siya hinarap. Ba't siya harapin? Ang sarap-sarap ng buhay ngayon dito. Nagpipiesta rito, isang buwan na. Mula pa nung August 1 hanggang ngayon, nagpa-party-party ng mga tao dito.
ito nga daw ang pinakamasayang kadayawan sa buong history ng kadayawan, na pati yung mga kanya-kanyang mga kumpanya, mga private sectors dito, gumawa sila ng sarili-sarili nilang mga kadayawan, kaya ang saya-saya kahit saan ka. Paglapag mo pa lang sa paglapag mo pa lang sa airport, may nagsasayaw na ng mga tao, tapos si Jollibee namimigay na ng mga regalo. May natanggap nga ako, 2 regalo, pinarregalo ko din eh. Oh. Ay, Marjoy Tomoyori dyan sa Japan, Boss Dada, pa-shoutout naman po sa Team Yao Family. Team Yao Family, mga kamag-anak ni Kiko Barsaga dyan sa Japan. Team Yao Family, shoutout. Sana lahat ng tao sa Pilipinas ay maging katulad mo, mapagbigay. Huwag kayo masyadong madamot, ha? Ang madamot, hindi binibiyayaan. Tandaan ninyo. O, tandaan ninyo mga bossing, yung mga madadamot, hindi binibiyayaan yan, ha? Oo, kailangan nagbibigay ka para bigyan ka din, ganun yan. Boss D, may clue ka na ba kung sinong i-endorse ni Bongbong sa napapalit sa kanya sa pagka-presidente? Walang i-endorse yan, walang planong bumaba yan. O kaya hanggang ngayon wala pang napipili yan dahil wala namang planong bumaba yung hayop na yan. Alam niya kasi pag wala na siya, pag bumaba na siya, hahabulin na siya sa lahat ng mga kademonyohan niya. Ganon yan. Oo. Oh, pero congratulations pa din kay Matibag. Ay, thank you very much, ha. Kay bago ko i-congratulate si Matibag, magsalamat muna ako kay Rosemary De Jesus. Rosemary De Jesus, mabuhay ka, God bless you. Grabe, nag-Gcash na si Rosemary, pa. Pakulay pa, mabuhay ka. Oh, congratulations kay Matibag, Mark. Ay, Merc, ano ba yan? Mercy O7P. Maraming salamat sa inyo sa Singapore, mabuhay ka. Oh, mabuhay ka at lahat ng mga mahal mo sa buhay, kahit hindi mo mahal sa buhay, mabuhay pa rin. Congratulations kay Director Matibag dyan sa iyong successful operation. Dyan sa Davao, kahit wala namang pumansin, kahit wala namang may pake, kahit wala namang natuwa, congratulations pa rin sa'yo. Oo, mabuhay ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y